Dinayo ko nga itong NMAX version 2 dito sa Silang, Cavite. Pinagawa na nga rin ito dahil nagkaroon nga ito ng error 12 at hindi nga ito umaandar. Pagdating ko nga, sinilip ko yung panel, may check engine at medyo bagsak ang voltahe ng battery. Pero may click naman siya. Good news kasi tumutunog pa yung relay niya. Kaya on natin yung motor. So 12.2 yung kanyang battery. Tapos Odo 37,894. Okay, kapag pinapush start natin mga boss, kapag pinigyan natin yung lever, tapos push start dito. Ayun o, dito ba? Dito. Yung relay tumutunog naman. Ayan. So ayaw lang mag-crank mga boss. So ang ganito mga problema sa motor, lalo na sa NMAX, nasa linya ng stator to. So kahit hindi na natin gamitan ng diagnostic tool, ang problema dito sa stator papuntang ECU, sure yan 100% na sunog yung wire. So after ng mga boss na ayos natin yan, mapa-under natin yung motor, doon tayo magkakalibrate ng mga sensor. Okay? Para masilip ko nga ang lahat ng possible na problema, aalisin ko nga mismo itong mga kaha para komportable na rin ako habang gumagawa. Pagkatapos ko nga makalas ang compartment, ang una ko ngang napansin, ang latak ng langis sa bandang magneto. Pagkatapos, sinukatan ko ng resistance ang spark plug cap at pasok pa nga ito. Sinilip ko na nga rin itong spark plug, medyo marumi, pero okay pa yung clearance between center electrode sa ground electrode. At okay rin itong tension wire ng ignition coil. E di pagkatapos ko nga ito na double check, pinagkakabit ko na nga ito. Sinilip ko nga ang sakit ng ECU kung nagkaroon ng sunog. Dito, negative naman. E di pagkatapos, pinuntahan ko na nga itong AdPro. Ito nga yung bagong pinagawa. Pero pagkalipas ng isang araw, tumirik na naman. Ang napansin ko nga dito, maninipis ang ginamit na i-terminal. At kaya nga ito nasunog. Ang unang goal ko nga dito, dapat mapa-under ko itong motor. Mangyayari lang ito kapag inayos ko yung tatlong sunog na wire ng stator. Para nga sa komportableng gawaan, tinanggal ko na nga ang radiator at nag-drain na rin ako ng coolant. E di pagkatapos, tinanggal ko na nga itong casing. Dito pa nga lang, kitang-kita ko na yung latak ng langis. Tinanggal ko na nga itong fan ng radiator. Kinalas ang nut ng magneto at ang washer. Pagkatapos nga niyan, sinalpak ko na itong magneto puller. Dito nga, confirm na pumutok na talaga yung oil seal. Maya-maya nga, nilabas na ng customer ang kanyang long wire at pinaghandaan niya nga ito. Sa mga hindi nakakaalam, ang kulay ng tatlong wire galing stator ay magkakaiba galing ECU. Kaya yung iba nagtataka kung bakit hindi nila mapaandar ang motor. E di pagkatapos ko napalitan ang wire, tinanggalan ko na nga ng kalawang itong magneto. Ito ang itsura niya ngayon compare kanina. Pagkatapos, inisprehan ko nga ito ng primer. Habang basa pa nga ang pintura ng magneto, nilalagyan ko na nga ng mga insulator ang tatlong wire galing stator papuntang ECU. Para nga sa safety, hindi ko nga ito tinitipid. Una, nilalagyan ko nga ito ng electrical tape. Sunod naman, itong adhesive cloth tape. Pagkatapos, nilalagyan ko nga ito ng cable tie para nga hindi ito kumalas. Saka ko na ngayon tinanggal itong CKP sensor at para na rin malinis itong stator. Kung mapapansin nyo nga, wala na ngang kalawang dito sa magnetic pool. Nilinis ko rin ang mga pagitan ng magnetic coil. Kitang-kita nyo naman kung gaano na nga ito kalinis para ma-verify kung may problema na nga itong CKP sensor. Ganitong device nga ang ginagamit ko. Sa pamamagitan nga nito, kayang-kayang i-detect ang CKP kung safe pa nga itong gamitin or kaya naman hindi na. Upon checking, nagkaroon na nga, kaya naman papalitan ko na. E di pagkatapos natuyo ang unang coating ng pintura sa magneto, sinundan ko agad ng pangalawa. At habang inaantay ko nga siyang matuyo, saka ko naman kinabit itong bagong CKP sensor dito sa stator. E di pagkatapos, nilinis ko na nga itong housing ng stator at magneto. Gasolina nga ang una kong nilagay dahil magpapalit din naman ako ng bagong oil seal. Pagkatapos, binanlawan ng CVT cleaner. Maya-maya nga tinanggal ko na. Pinunasan ko muna ito ng malinis na basahan at doon ko na nga ito sinalpak. Sa paglalagay nga neto, dapat hindi pabilisan para nga ay lapat na lapat. E di pagkatapos, kinakabit ko naman itong stator dito sa crankcase. Ibinalik ko rin ang socket terminal ng CKP at computer box. Pagkatapos, hinigpitan ang tornilyo ng magneto para alamin kung aandar na nga ba itong motor.
Kitang-kita nyo naman na umandar na nga ito. At hindi pa nga dito natatapos ang aking service. Pagkatapos ko nalinis ang radiator cover, ibinalik ko muna itong radiator fan. Sabay ko naman ito sinalpak. Pagkatapos hinigpitan ang 5 tornilyo. Inabot na nga ako ng dilim dito sa Silang Cavite. At ramdam ko na rin talaga yung pagod. Pahinga lang ng konti, sabay balik na naman. Pagkalas ko nga nitong IAC, napansin ko nga dito na mayroong electrical tape na nilagay. Kaya naman nagkaroon ako ng idea. Baka nga may problema ito sa idle. Pagkatapos ko nga nakalas ang throttle body, tinanggal ko muna itong TPS. And then pinaghiwalay ko nga ito. Tinanggal ko muna ang o-ring. At dito ko na nga nilinisan itong manifold. Pagdating naman sa throttle body, ito talaga yung pinakamarumi. Sa part na yan, kinakamay ko na nga. Dahil hindi na nga ito kayang tanggalin ng cleaner. Di pagkatapos nga dyan, ang sunod ko namang sinalang itong rotor valve. After nga nito, spring naman. And then itong mismong IAC. Pagkatapos, sinabay ko na rin ang mga o-ring at pinunasan ko nga ito ng malinis na basahan. Sa awang ng butterfly valve, sinilip ko nga ito kung tama pa. Wala naman akong nakitang problema. Pagkatapos ko nga na-assemble ang IAC, ibinalik ko na nga ito dito sa pwesto. After that, binuo ko naman ulit itong buong throttle body. Di pagkatapos ko nga nalagay itong TPS. Ikakabit ko naman ito ngayon dito sa cylinder head. Sa pagbabalik, huwag kalimutan ang gasket para nga hindi magluko ang idle ng motor. Ganon nga rin itong mga socket terminal. Nilalagyan ko nga ng kunting langis itong o-ring ng injector para pag ibinalik hindi madadamage. Di pagkatapos ina-assemble ko na nga itong dalawang cable. Ganon nga rin ang lahat ng mga tornilyo. Ngayon susubukan kong paandarin ang motor kung hindi nga ba tumaas ang minor. Sa unang start nga, pagkatapos ko malinis ang throttle body, normal pa yung idle. Pero nung in-off ko ng pangalawang beses at in-start ulit, doon na nga ito tumaas. Kaya ito talaga ang issue ng mga NMAX version 2.1. Kaya naman, kinalibrate ko ito gamit itong diagnostic tool. Unfortunately, hindi talaga umuobra. Kaya ang ginawa ko, sinilip ko na yung ikot nitong needle ng IAC. At wala naman akong nakitang problema. After nun, sinubukan ko nga ito salpakan ng bago. Minsan kasi nagkakaroon lang ng problema sa actuator bukod sa program ng ECU. Ngayon, kung andito pa talaga yung issue after natin magawa, confirm na may problema na talaga ang software ng computer box. Kung mapapansin nyo na hindi talaga bumaba ang idle ng motor. Kaya ang pangalawang option, nilagyan ko muna ito ng manual na IAC. Syempre bago ko nga ito ginawa, sinabi ko muna ito sa aking customer. At kailangan na nga i-repair ang software ng kanyang ECU, particular sa IAC.
pagkatapos ko nga na-install ang manual na IAC, nag-adjust ako sa minor nito between 1,500 to 1,700. Siya nga pala mga bossing, malapit na ako magkaroon ng program para ayusin ang ganitong problema sa mga motor na hindi na nga kailangan butasin ang likod ng ECU para mag-reflash at hindi na rin natin gagamitan ng manual na IAC. E di pagkatapos ko nga nakalibrate ang ilang mga sensor at tinarget ang idle RPM, ito na ngayon ang motor. So yung mga boss, tetestingin na sir. Okay. Kakaalaman na ngayon kung hindi na ba titirik to. Alright. Ayun oh. Yan. Ah. So abangan natin mga boss yung pagbalik. Ano sir, all goods? Okay. Ayun. Alright.